Kapag lull time na sa mga biyahe, madalas kaming crew ay naupo sa jump seat, nagpapahinga, nagkukwentuhan, at kung minsan, nagsishare ng mga kwento. Hindi mga chismis, kundi mga karanasang kababalaghan. Lahat kami may kanya-kanyang kwento. Pero may iisang eroplano na hindi maiiwasang pag-usapan. Ang aircraft na yun. Iisang unit. Paulit-ulit na pinangyayarihan ng mga insidenteng hindi maipaliwanag. Nakakatindig balahibo. Parang buhay ang mismong makina. Unang kwento. Crew bunk. Isang supervisor ang nagkwento sa amin. Madalas siyang mag-check ng crew bunk sa likod ng economy cabin tuwing pre-flight prep. Karaniwan, siya lang ang tao sa likod. Engineers at technicians ay nasa harapan pa. Isang beses, pag-akyat niya sa bunk area, naramdaman niya kaagad ang kilabot. Parang may hindi tama. Sa dulo ng bunk, may nakaupo. Isang babae, nakaupo ng tuwid, mga kamay nasa kantungan. Suot ay uniform skirt at ground shoes. Pero natatakpan ng kurtina ang itaas ng tatawan. Akala niya normal lang. Siguro, isa sa mga crew na nauna. Pero nung mas lumapit siya, doon siya napasigaw. Agad siyang bumaba ng bunk, namumutla. Nagtanong kami at agad kaming umakyat, pero walang tao. Ang mas nakakatakot, sa buong crew nila, dalawa lang ang nakaskirt at ibang kulay pa. Simula noon, hindi na siya umaakyat mag-isa. Ako pa nga ang sinama niya sa next flight. Hindi ko na uulitin yon. Promise. Ikalawang kwento. CR na walang lumabas. Kaibigan ko ang nagkwento nito. Papalapag na ang eroplano at may isang pasahero ang pumasok ng lavatory. Lumampas na ang seatbelt sign, kaya kinatok niya. Walang sagot. Dumating ang supervisor, kinatok rin. Sabi nila, may nakasilip pa silang tao sa loob nang itaas nila ang flap. Kita pa daw ang paa, pero kahit anong katok, walang tugon. Sinabi nilang bubuksan nila ang pinto, baka may emergency. Pagbukas nila, walang tao. Ang mga pasahero na malapit sa CR ay nagsabing may nakita silang pumasok, pero wala silang nakita na lumabas. At ito ang panapos. Sa logbook ng flight, naka-indicate ang usang cadaver in cargo. Isang bangkay ang nasa ilalim ng cabin. Ikatlong kwento, ang batang walang ina. Isang crew ang naka-jump seat. Habang papalapag, may batang tumatakbo sa aisle. Sigaw siya, "Paupuin niyo ang bata!" Walang sumagot. Lahat ng pasahero nagkakatinginan. Wala silang batang nakita. Siya lang ang may third eye. Ikaapat na kwento. May kasunod ka. Ako na ang bida rito. Habang lumilipat ako ng cabin during service, may dalawang crew ang nakatingin sa akin. Sa dulo ng flight, sa kanila sinabi, "May kasunod ka." Isang itim na anino raw ang sunod ng sunod sa akin. Hindi ako nakatulog noon kahit pagod na pagod ako. Nag-cleansing muna ako. Hindi ko na hinayaang madikit ulit ang kung anuman ang sinundan ako mula sa layover. Ang iisang aircraft, lahat ng kwentong ito, iisa ang pinag-ugatang eroplano. Isa itong lumang aircraft na paboritong pag-assignan ng mga cadaver in transit. Laging may nakapingin sa crew bunk. Laging may nararamdamang malamig na hangin. Laging may naririnig kahit walang tao. At kung sakaling sakay ka ng flight na ito, tandaan mo, baka hindi lahat ng kasama mo sa cabin ay may boarding pass. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.